nangyari? Si Digol, pinasok tayo. Ano? Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, bibigyan natin ng pagkilala ang buhay at karera ng isa sa mga pinakakilalang aktor, direktor at stuntman sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Baldo Maro. Mula sa kanyang kabataan, pagsisimula sa karera hanggang sa kanyang mga kontrobersya at tagumpay, samahan niyo ako sa pag-alala sa kanyang makulay na buhay. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Baldo Maro bilang Teodoro Galan Baldomaro noong Enero 3, 1938 sa Pampanga, Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at mula sa murang edad ay nahilig na siya sa pelikula. Ang kanyang pagkahumaling sa aksyon at adventure ay nagtulak sa kanya na sundan ang kanyang pangarap sa showbiz. Nagsimula si Baldo Maro bilang isang stuntman sa mga pelikulang aksyon noong dekada 70. Ang kanyang tapang at husay sa mga eksena ng labanan at aksyon ay agad napansin ng mga direktor at producer. Dahil dito, nabigyan siya ng mga maliit na papel sa iba't ibang pelikula, na unti-unti niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan bilang isang aktor. Ang kanyang kauna-unahang malaking break ay nang mapabilang siya sa pelikulang Bitayin si Baby Ama, 1976, na pinagbidahan ni Rudy Fernandez. Sa paglipas ng mga taon, naging isa sa mga pangunahing aktor si Baldo Maro sa genre ng aksyon. Kabilang sa kanyang mga pinakatanyag na pelikula ay ang Armadong Judas, 1984, Andres de Saya, 1980, at Bagong Hari, 1986. Subalit hindi naging madali ang lahat para kay Baldo Maro. Isang kontrobersyal na pangyayari sa kanyang buhay ay nang masangkot siya sa iba't ibang legal na usapin at personal na problema. Napabalita ang kanyang pagkakasangkot sa ilang mga isyu ng karahasan at droga na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang imahe sa publiko. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy siyang lumaban at bumangon mula sa mga hamon ng buhay. Sa kanyang mga huling taon sa industriya, nag-shift si Baldo Maro mula sa pagiging aktor patungo sa pagiging direktor at scriptwriter. Isa sa mga pinakahuling proyekto niya ay ang pelikulang Batas Militar, 2006, kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa likod ng kamera. Noong October 22, 2017, pumanaw si Baldo Maro sa edad na 69 dahil sa sakit sa puso. Isang malungkot na araw para sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng pelikulang Pilipino. Subalit ang kanyang mga kontribusyon sa sining at pelikula ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Baldo Maro, isang tunay na alamat ng aksyon at sining sa pelikulang Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kwento ng ating mga iniidolong Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.